Ay, sandali lang, Zeynep. Bakit na naman, Gulsum? Ano na naman kailangan mo? Di na tayo nag-uusap. Kamusta ka? Dati pa naman talaga kita hindi kinakausap eh. Eto naman, matalino ka talagang bata, ano? Yan ang gustong-gusto ko sa'yo. Ah, talaga. Salamat kung ganon. Ano kasi, alam mo ba, ayoko na dito sa lugar na to. Talaga? Bakit naman? Lumalapit pa lang ako. Ang sama na nila kung makatingin. Alam mo naman, ayoko nga nang hindi ako kinakausap. Ikaw lang talaga ang naiiba sa kanilang lahat dahil lagi mo akong sinasagot. Kaya ba hindi mo ako tinatantanan? Oo naman, di na tayo maghihiwalay. Pero huwag mo na masyadong isipin yun. Kamusta yung matangkad? Nasa bahay siya ngayon, papunta na rin sa trabaho. Ginabi ka ng uwi kagabi. Napansin ko mas madadal ka pag sinasagot kita, Gulsum. Sana pagpalain ka ng Diyos sa lahat ng pinagsasasabi mong kalokohan, ha? Sige, bukas na lang ulit tayo mag-usap. Ingat ka, ha? Ikaw rin, Gulsum. Kausapin mo lang ang lahat ng tao rito habang wala ako, ha? Bye! Tingnan mo ang sang to. Sinabi ko lang na iba siya sa lahat. Umabuso naman agad. Mag-almusal na tayo. Sige, pero may kailangan muna akong sabihin sa'yo. Ano yun? Alam mo naman na ang mama at kapatid ko lang ang meron ako. Alam ko yun. Sinabi ko kay mama na buntis ako at naisipan niyang bumisita. Okay. Nandito na siya. Dumating siya kanina lang. Tapos naisip ko dumito muna siya. Gusto ko lang talaga siyang makasama. Okay lang naman, di ba? Oo. Ayos lang. Salamat, sweetheart. Para din to sa baby natin. Tara, kain na tayo. May tatawagan lang ako. Oh, nagluto ako ng masarap na patties para sa inyong lahat. Try nyo. I won't eat this, Asuman. Eto, Zera, bagay yan sa jam. Di ako kumakain ng ganyan, Mrs. Asuman. Tikman mo na lang, dear. Walang masama dun. Ha? Kailangan to ni Yildiz. Aisel, pakikuha ang granola ko. Ano naman yung granola? Avocado at granola? Mabubusog ka ba dyan? Ha? Magluluto ako ng spicy Turkish omelette na may sibuyas. Are we really going to eat that this early? Pinagtatalunan pa nga yan, ano? Kung dapat bang may sibuyas o wala. Napanood ko yan sa balita eh. Eto dear, tikman mo. May anemia bang buong pamilya nyo, ha? Mama, anong ginagawa mo? Pinipilit mo silang kumain? Oo. Si Aisel na dyan, umupo ka na. Ano naman kung pagsilbihan ko sila? Good night then, everyone. Good night, din. Welcome, Mrs. Asuman. Eto palang manugang kong mas matanda pa sa akin. Maupo ka na. Nagluto ko ng masarap. Mama, sige, umupo ka na. Okay, dear. Okay. Dito ako. Zera, dear. Kumakain ka ng pagkain ng baby? Yan ba yung granola? Okay. Ano ka ba? Ay, mga mahal kong friends! Emir! Bumalik ka na pala? O ano sa tingin mo, pare? Siyempre, hindi kaya ni Alihan na wala ako. Yan ba talaga ang pagkakaintindi mo sa buong sitwasyon, ha? Oo. Nagsimula na naman siya magsalita ng formal. Bakit pa ayaw pa rin niya makipagbiruan sa atin? Sige na, tumayo na kayo at yakapin niyo ang best friend niyo. Tara, halika na. Dapat masanay na kayo lagi tayong nag-group hug na tatlo. Tara. Group hug? Group hug na tayo. Dali na. Tayo na. Sige na, tara na. Dali. Tayo na dyan, magyakapan na lang tayo. Tara na, tara. Tara na, sige dito, na. Tara dito. Eto na, yumayakap na. Okay na. Kumpleto okay na ulit tayo. Bumalik na si Emir. Na-miss ko talaga kayo. Tama na, tapos na ang yakapan. Kawawang Zeynep. Bitawan niyo na ako. May pa tayo rito. Tama na, ayoko na. Okay, Bitawan niyo na ako, tama na. Together forever. Tama na, pakawalan niyo na ako. Sige na. Sus! Bahala ka dyan. Ayaw na rin namin sa'yo. Tayo na lang. O, tayo na lang. Bahala Welcome kayo. back, bro. Salamat. Dito ang daan papunta sa Salamat. mesa mo. Papunta na ako sa mesa ko. Whew. Work well.
Work well. Work well. Sweetheart, may appointment tayo sa doktor ngayon, di ba? Bawal malate. Bakit hindi na lang ang mama mong isama mo doon? Pero gusto ko kasama kitang makita ang baby natin. Mr. Halit, dapat lang nasuportahan ng lalaki ang asawa niya sa ganitong panahon. Alam mo naman na siguro kung gaano kahirap ang pagbubuntis, ano? Don't worry. May 3 anak ng baba ko. Kaya I'm sure alam na niya ang mga hirap na sinasabi mo. Alam ko, Zera. Gusto ko lang ipaalala sa kanya dahil medyo matagal na yun. Baka nakalimutan na niya. Mr. Halit, huwag mo siyang pagtampuhin kung ayaw mo maapektuhan ng bata. Hay, wag naman sana, Mama. We're always talking about the baby. I have to go. I'll be late. Yatid na kita sa labas. There's no need. Mga teenager talaga, no? Erim? What's wrong? Are you mad at me? No, Papa, it's fine. So bakit ka biglang umalis sa mesa? I don't want to keep listening about the baby. Erim, sinabi ko na to sa'yo noon. Nothing will change. After the baby is born, everything will be the same. Yeah, sure, that's very clear. Tingnan mo nga kung ano nangyayari kanina. Listen, ilang araw lang naman dito ang mom niya. Aasikasuhin lang natin siya. She can stay here forever if she wants. Come in. Saan ka nang galing? Binilhan kita ng kape. I forgive you now. So pinapatawad mo lang ako kasi may dala ako? Gusto ko lagi kang nandito. Yun lang naman. Wala nang iba. Pero hindi ka naman makakatanggi sa kape. Exactly. How's your mom? Okay lang. Don't you think it's time for me to meet her? Ang mama ko? Oo, siya. Bakit bawal ba? Hindi naman, pero kasi nagulat lang ako. Siyempre, ipapakilala kita. Tingin ko, tama lang na ipakilala mo sa kanya ang mapapangasawa mo, di ba? Yun nga lang, hindi pa natin alam kung kailan tayo ikakasal. Alehan, ano ka ba? Nagbibiro lang ako. Magsiset ako ng dinner kasama si Mama. Super. I'll invite my abla too. Ha? Well, it's a family dinner, so dapat lang. Hindi naman pwedeng kayo lang ang invited. Alehan, malapit na ako magalit sa'yo. Mas mahal kita pag galit ka. Zeynep Inmas. Dear beauty. Asuman, what are you doing? Asuman, Hi, Zera. what are you doing? My God. Puro usok ng buong bahay. Di ka ba nababahuan? Hindi naman mabaho eh. Sage lang to, mabango to. Pantanggal ng malas. Ang dami kasing mata ng demonyo sa bahay na to. Kanina pa nga ako hikab na hikab. At kailan naman matatapos ang ritual mo, ha? Nagdadasal pa ako. Shh! Ano ba? Bumabaho na rin ako dahil sa'yo. Mama? Anong meron? Your mother is doing something weird to the house. Anong weird doon? Tinatanggal niya ang negative energy mo para makapag-asawa ka na. Yildiz, thank God you're pregnant. Anong ginagawa mo, Mama? Iniinsenso ko ang bahay. Halika rito, anak. Ito. Dalhin mo sa kusina. May kukunin akong gamit. Heto na si Bolt Pilot, malapit na sa finish line. Heto na at nanalo na si Bolt Pilot! Janer, may magandang pelikulang showing ngayon. Gusto mo manood? Yan na lang ang hindi natin nagagawa, ang manood ng sine. Pag nangyari yan, tatanda akong binata. Tumigil ka nga pare. Sa kakwento ko yun. Kwento ng champion. Champion? Ikaw? Anong championship naman ang meron ka? Wala. Pero parehas kami. Dati siyang mahirap na hinete at na-inlove siya sa anak ng boss niya. Oo, tama, istorya mo nga yan. At alam mo nangyari pagkatapos?
Mananalo si Bold Pilot? Oo, paano mo nalaman? Nung napanood ko ang trailer nun, napaisip din ako. Kasi, kung wala pa rin akong girlfriend nun, mukhang ikaw na talaga makakasama kong manood. Let me look at it. Merhaba? Merhaba, Mrs. Yildiz. Nasa meeting ba si Mr. Halid? Opa, pero patapos na rin. Sige, maraming salamat. Merhaba, sweetheart. Merhaba. Welcome. Merhaba. Hi, Mr. Halit. Ang ganda ng taste mo, no? Ang ganda-ganda ng lahat. Yung kumpanya, yung view, yung building, nagustuhan ko lahat. Pagpalain ka nawa. Ay, nako. Ay, nauuhaw ako. Iinom lang ako ng tubig, ha? Teka, eto, iinumin ko to. Dapat sinabi mo muna sa akin na pupunta kayo rito. May appointment tayo sa doktor ngayon. Ano man ang dahilan o napag-usapan, tumawag ka muna. Oo nga pala, di ako makakasama. May isa pa pala akong meeting ngayon. Ano? Anong ibig mong sabihin? Mama, Yes, dear. pwede mo ba kaming maiwan saglit? Oo naman, syempre. Magkita tayo mamayang gabi. Dito lang ako, dear. Sige po, sandali lang. Anong meron, Halit? Wala naman, Yildiz. Pero sana sabihin mo naman ng mama mo na huwag masyadong komportable. Ano bang nagawa niya? Dahil ba to sa pagluluto niya ng patis nung almusal? Ayokong sumama ang loob ni Erim. Si Erim hindi. Pero si Yildiz at ang baby, pwede di ba? Wala akong sinasabing ganun. Huwag mo akong baliktarin. Bahala ka, Halit. Mag-isa lang ako sa bahay at buntis pa ako. Kailangan ko si Mama. Kaya hindi ko hahayaang apihin mo siya. Itong lalaking may balbas, kamukha ni Kemal. Tingnan mo nga naman. Mrs. Asuman? Kemal, anong ginagawa mo dito? Naku, dapat ang nagtatanong sa inyo niyan. Ano ang ginagawa mo rito? Layuan mo si Yildiz kung di tatawag ako ng pulis. Mrs. Asuman, sa tingin ko hindi mo dapat gawin yon dahil siguradong hindi ako ang aarestuhin nila rito kundi ikaw. Anong sinasabi mo? Mrs. Asuman, partners kami ni Mr. Halit sa hotel niya. Nandito rin sa building ang opisina ko. Talaga. At chess grandmaster naman ako, di ba? Sige na, alis na. Sige na. Mr. Kemal, iniwan ko sa Desmond documents. Maraming salamat, Figel. Welcome. Paano yun? Paanong nagnakaw ka siguro, no? Mrs. Asuman, masyado ka nang nasanay sa pag-asenso sa illegal na paraan kaya naiisip mo yan. Pero pasensya na, hindi ako ganon. Nandito ako dahil nagsikap ako at nagtrabaho ng tapat. Mama! Wow naman, nagkita-kita tayo ulit. Yildiz, kwentuhan mo naman ang mama mo sa mga nangyari. Talaga namang gulat na gulat siya. Hindi pa niya naiintindihan pero... Yildiz, paano nangyari to? Alam ba ng asawa mo? Huwag ka mag-alala, alam niya lahat. At alam mo ba, kailangan niya akong makita araw-araw. Di niya ako mapaalis eh. Tara na, Mama. Ikikwento ko sa'yo mamaya. Nag-iinit ang dugo ko. Inaabangan na niya yun. Sigurado akong marami pang pinaplano ang salbahing yun. Ang saya-saya pa niya nung nakita niya ako. Dilat na dilat ang mga mata. At tinawag pa talagang pangalan ko, ha? Kailan mo ba matatanggap ang sitwasyon, Mama? Yung chismosong Kemal na yun, sinusundan ako. Tinatawag pa akong Mrs. Asuman. Pwede ko siyang turuan ng leksyon. Pero kung gusto mo lang naman, sinasabi ko lang. May appointment ako kay Dr. Ozgul. This way po, Mrs. Yildiz. Salamat. Salamat. You're welcome. Good luck po. Braso ba niya yan? Hindi. Hindi pa natin makikita yun. Ay, sorry, first time ko kasi, kaya di ko alam. Mama, may nakita ka bang kahit ano? Wala akong makita. Ang dilim-dilim kasi. Nasaan ang baby ko? Bakit? May problema ba? Saglit lang. May nangyari bang masama? Please sabihin mo na sa akin. I'm sorry, Mrs. Yildiz. Wala akong marinig na heartbeat.
Ano? It happens sometimes in the early stages of pregnancy. Hindi nag-develop ang baby, kaya walang heartbeat. Ano? Paano nangyari yun? Di ba pwedeng i-check ulit? Sigurado na ba kayo? Unfortunately, bata ka pa naman, Mrs. Yildiz. Pwede ka pang magbuntis ulit. Narinig mo yun, dear? Pero, ang dami namang pwede mangyari. Bakit kailangan ganito pa? Gaya ng sinabi ko kanina, we usually see this sa early stages ng pregnancy. Nurse Ayla! Let's get some blood sample and please prep an operating room. Ano nang mangyayari, Dok? She needs to undergo an operation right now. Teka, ayoko! Ayoko yan! Ayoko maoperahan! Mrs. Yildiz, kailangan natin gawin to. Please trust me. My staff will prep you for the procedure. Okay lang yan. Zeynep, pupuntahan ko si Halit. Okay. Magkita tayo sa bahay mamaya. Okay, sige. Alam mo, meron talaga akong hindi maintindihan dito. At ano naman yun, bro? Chick, chick, chick. Hindi pa ba malinaw? Nagda-date na sila. Gets ko yun. Ang cute nga nila eh. Pero, bakit parang ako lang ang bawal makipag-date? Pare, kasi, boss niya, may karapatan siyang gawin kahit ano. Pwede ba manahimik kayong dalawa? Ang daya kasi. Emir, ipapaalala ko lang nakakabalik mo lang sa pagkasisante kaya tumahimik ka na lang. Emosyonal lang talaga ako kasi akong lalaki. Hindi ako nadadala sa mga material na bagay. Lila. Sige, idaan mo na lang sa buntong hininga yan. Wala na talaga tayong magagawa para sa nawasak na puso. Wala na talaga. Tama ka dyan, bro. Nakabaliw? How's school? Anything new? It's the same. How's Omer? Wala nang braces? Wala na. You're so quiet, dear. You're barely talking to me. What's going on? I'm sorry, I didn't notice. What's wrong? Is there something bothering you? Tell me about it. It's nothing. Yung ma'am ni Yildiz nasa bahay ngayon. Okay, I understand. What is she doing? Nanggugulo ba sa inyo? Hindi siya nanggugulo. Pero ang weird niya lang kasi, she's not like us. Kakaiba siya magsalita at ang corny ng jokes niya. She talks too much and is too loud. I don't know, Mom. My dear son. Alam mo ba kung anong tawag doon? Walang manners. You're too good of a kid. Kaya hindi ka sanay sa mga ganong bagay. It's normal that you feel that way. Hindi lang naman ako. I think everyone feels this way. How long will she stay ba sa bahay niyo? I don't know, she didn't say. Pero sana hindi magtagal. Halata naman you're bothered by her presence, Erim. Kung sa tingin mo nag-overstay na siya, let your baba know. And he'll take care of her. It's just that simple. Cheer up, dear. She can't hurt you. Walang pwedeng sumira sa good manners ng anak ko. Okay ka lang, dear. Si Halit yan. Sasabihin mo na ba? Yes, sweetheart. Hello, Yildiz. Nag-aalala lang ako sa'yo. Nakaalis ka na ba sa ospital? Hello? Yildiz? Halit. Pasensya na, hindi kita marinig eh. Ano yun?
Nag-aalala ako sa'yo. Nakaalis ka na ba ng ospital? Oo. Ano sabi? Okay naman daw ang lahat. Walang problema. Okay lang ang lahat. Mabuti naman. I'll see you later, sweetheart. See you. Come in. Alihan, welcome. Thank you. How are you? I'm good. And you? Medyo busy ako ngayon dahil sa pagbubuntis ni Yildiz. Good luck pala dyan. Maraming salamat. Gusto ba magkape bago ang meeting? No, thank you. We can go ahead to the meeting room. Okay. Come in. Mr. Elliot, dinala ni Sitki ang relo nyo. Napaayos na niya. Good. Good old days. Malapit na ang birthday ni Erim. Oo, nabanggit mo sa akin during dinner. I want to give him something special. Something meaningful. That's a great idea. I bought this using my first salary sa company. Now I'm giving it to Erim. What do you think? Mama? 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 Mama! Anak, nakauwi ka na pala. Ang aga mo yata ngayon. Did you like it? Alihan? Okay ka lang? Alihan? Anong nangyayari? Anong ginagawa mo? Alihan! Magbabayad ka! Alihan, mayos ka! Alihan! 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 Namumutla ka. Do you need a doctor? Oo. Pwede natin i-cancel ang meeting if you want. It really is no problem. We can always reschedule the meeting. Alihan, you should take it really easy. You've been working so hard lately, huh? Yes. Don't worry. Call me later, okay? Don't make me worry. Dito na, dear. Sige, higa na dito.
Kukunin ko lang pantulog mo. Sige na anak, magbihis ka na. Paano na to? Ayoko malaman ng lahat na may problema ako. Yildiz, paano mo naman malulusatan to? Paano mo itatago? Mama, hindi ko pwedeng sabihin kahit kanino na nakunan ako, lalo na ngayon. Tatratuhin na naman nila akong basura dito. Anong gagawin mo kung sumama si Halit sa susunod na check-up? Mama, hindi siya yung tipong lalaki na napapanood mo sa TV o pelikula. Ang gusto lang niya ang anak niya. Ang panganganak ko. Wala naman talaga siyang paki sa akin bilang asawa niya. Diyos ko anak, pag mayaman talaga masama ang ugali. Hindi ko alam kung lahat sila ganun pero tipikal talaga yun sa akin. Kaya wag mo nang alalahanin yun. Yildiz ko, anak, sige sabihin na nating kaya mo tong itago ng ilang buwan. Paano kung mapansin nila? Mahirapan ka nang magsinungaling. Alam ko yun. Maghahanap ako ng paraan. Huwag akong lukuhin mo. Ano nga hanap ng paraan? Mas magagalit yun pag nalaman niyang nagsisinungaling ka. Marami na akong pinagdaanan dito at nalampasan ko lahat. Hindi na to bago sa akin. Sana hayaan ng Diyos na mabuntis ka na lang ulit. Sana nga, Mama. Si Zeynep? Huwag mo munang sabihin sa kanya. Kausapin mo lang siya ng normal. Hello? Hello, Mama? Kumusta kayo? Okay naman kami. Nakauwi na. Okay, kumusta ang check-up sa doktor? Mabuti rin. Okay, nag-aalala lang kasi ako sa inyo. Bakit ka naman nag-aalala? Okay ang lahat. Okay, sige. Kailan tayo pwede magkita? Matagal pa naman ako dito, nak. Pero dito lang muna ako sa bahay, magpapahinga lang. Saka na tayo magplano, ha? Okay, sige po. See you, Mama. Bye-bye. Okay, anak. See you. Mr. Alihan, Umalis ka muna rito, Mrs. Nezaket. aalis ako? Mag-day off ka muna, please. Alis na! Nababaliw na ako. Ang abla at ang mama ko. Ang abla at ang mama ko. Traitor ka! Traitor ka! Papatayin kita! Papatayin kita! Sisiguraduhin kong mamamatay ka! Dahan-dahan kitang papatayin! Hello? Miss Zeynep, Mrs. Nezaket? Ano nangyari? Okay ka lang? pumunta ka rito agad, Miss Zeynep. Nagwawala si Mr. Alihan dito sa bahay. Para siyang napapaliw. Okay, sige. Pupunta ako agad. Eto, anak. Tubig. Ilagay mo lang dyan, Mama. Okay ka lang? Hindi. Pero kailangan ko pilitin. Anong sasabihin ko kay Zeynep? Wala kang sasabihin sa kanya. Pag nalaman niyang nagsisinungaling ako kay Halit, isusumbong niya ako. Hindi niya kailangan malaman ng totoo. Gaya lang din ng iba. Basta huwag kang magpapahalata. Okay, kung yan ang gusto mo. Ganito, dapat hindi ka rin mukhang malungkot. Huwag kang magpahalata sa ibang tao. Dapat masaya ka pa rin. Oo na. Ilang beses mo na yan sinabi. Huwag kang magsalita ng parang may pakisakin ng asawa mo. Mas mahalagang isipin mo ang sarili mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Sanay na akong makipaglokohan sa mga tao sa bahay na to. Naku naman, kung alam ko lang na magkakaganito. Matapos kong makita si Kemal kanina. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam. Baka mas masaya ka ngayon kung hindi kayo naghiwalay. Dapat hindi mo ako pinakinggan kasi nakatadhana rin naman pala siyang yumaman. Anong sinasabi mo, Mama? Huwag na natin pag-usapan yan.
Bakit? Di mo ba naisip yun? Wala pa rin namang mababago eh. Masyado akong maraming problema ngayon. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Dahan-dahan lang. Walang dapat makakita sa akin ng ganito. Alihan? Alihan! Alihan, ano to? Mukhang malala to ah. Ayun. Tumayo ka dyan, pupunta tayong ospital para magamot to. Sige na. Ayoko. Anong sinasabi mo, Alihan? Mukhang malalim to eh. Sige na, please, halika na. Zeynep, ayoko magpagamot. Sinong gumalit sa'yo? Anong problema? May nangyari ba kay Lila? Ha? Okay lang ako, okay lang. Naku, hindi okay to. Zeynep, umuwi ka na. Baliw ka ba? Hindi kita iiwan ng ganito. Hindi ako aalis. Zeynep, Alihan, di ba nangako kung sasabihin mo ang lahat sa akin? Masakit ba? ako na lang ang aalis. Alihan! Alihan, saan ka pupunta? Sabihin mo kung anong nangyayari. Alihan! Alihan, saan ka pupunta? Ano ba nangyari kanina? Saan ba siya nanggaling? Hindi ko alam. Galit na galit siya pag uwi niya dito. Nagbasag siya sa kasumira ng mga gamit. The number you've dialed cannot be reached. Naku, Alihan. Hasiyakan kaya? Yes, Zeynep. Hakan! Hakan, may nangyari masama. Ano yun? Nasa bahay ako ni Alihan ngayon. Nagwala siya. Nagwasak ng mga gamit dito. Hindi niya sinabi kung bakit. Umalis lang siya bigla. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Okay. Kumalma ka lang. Saan ba siya huling nagpunta? May meeting sila ni Halit. Baka may masamang nangyari. Tatawagan ko ba siya o ano? Hindi, wag muna. Baka nagkasagutan lang sila tungkol sa negosyo. Alam mo naman yon. Pero, Hakan, alam mo naman na si Alihan yung tipong hindi nagagalit lang basta sa negosyo. Sige, kumalma ka lang at maghintay ka dyan. Tatawagan ko si Halit at magtatanong para wala nang madamay na ibang tao. Sige. Tawagan mo na lang ako agad pag may nalaman ka, ha? Yes? Let him through. Hakan, merhaba. Tatawag pa lang sana ako. Hello, Mr. Halit. May problema ba? Si Alihan, may mangyaring hindi maganda nung nandito siya. Anong nangyari? Low blood pressure siguro. Kinailangan niyang umalis before the meeting. Ilang beses ko siyang tinatawagan pero hindi sumasagot. I do hope that he's okay. He just went straight home pag alis niya dyan. Tumawag lang ako para sabihin magpapahinga lang siya ng ilang araw. Okay, that's good to hear. Do remind him to take it easy with the workouts, okay? Okay, sasabihin ko sa kanya. See you later. Goodbye. Ano ba, Alihan? Ano ba nangyayari sa'yo, pare? Come in. Nandito si Mr. Kemal, sir. Mr. Halit, kumusta ka? Good. Nagsend ako ng email, pero gusto na rin kitang sabihan ng maaga. About what? May suggestion akong technical change para sa hotel natin. Bago ang change, dapat maglagay ng pera. Mr. Halit, hindi yun problema sa akin. Kemal, nakikita ko naman na marami kang pera, and that's okay. Pero, medyo impulsive ka. That might be your downfall. Just a piece of advice, huwag mong gastusan ng bagay na hindi naman para sa'yo. Hindi pa sa ngayon, Mr. Halit, pero mapagbiro ang panahon, di ba? Exactly my point. Baguhan ka pa lang. Look, si Halit Argon ang kausap mo. Nalalaman ko ang lahat. At kaya ka lang nandito ngayon
ay dahil inilagay kita sa pwesto mo. Kung ganon, salamat sa trabaho. Naisip ko lang na kaya ako nandito ay dahil pinagkatiwalaan mo ko. Dahil kung hindi, hindi ko maiisip na baka nauubusan ka na ng pera, Mr. Halit. No offense. Sige, baka nakaka-istorbo na ako. I-check mo na lang ang email ko pag may oras ka na. You may leave. Alam ko yun. Zara, Kemal? hindi kita in-expect na makita dito. I know. There's just some paperwork that we need to do. Pero di raw makakapunta si Anders, so... That's good. Bumisita ka minsan, makikita mo ang papa mo at makakapagkita tayo. Sure, pero... I don't wanna disturb you. Hindi ka makakaistorbo. Alam mo namang lagi akong may oras para sa'yo. It's good to see you here. Good luck with work. Thank you. What was that, Zara? It was nothing, baba. Kasi nakasulubong ko lang si Kemal at nagbatian kami. I can't even do that now. You can't do anything, Zara. Dahil yun lang ang paraan para makaintindi ka. Now, why are you here? Pumunta lang ako dito para mag-handle ng paperwork. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla kang nahilig sa negosyo. Ilang taong kang nasa bahay. Ngayon, workaholic ka na? Let's start the meeting. Buti na lang. Muntik na ako dun. Ngayon, nalaman ko lahat, Baba. Hindi lang pala si Mama. Pinagtaksilan ka rin ng best friend mo. Kung nandito ka lang, masasamahan mo ko. Dadamayan mo ko. Huwag kang mag-alala. Ikaganti kita. I will make sure he'll suffer much more than you did. I promise. I promise. Paano mo nalamang nandito ako? Alam kong pumupunta ka rito pag may problema. Nag-aalala sa'yo si Zeynep. What happened, Alihan, ha? Tungkol ba sa negosyo? Tungkol kay Zeynep? Sabihin mo sa akin kung ano talagang nangyari. I found him. Sino? Yung nakita kong lalaki sa kwarto ni Mama noon. Anong ibig mong sabihin? How? Sa relo na suot niya. So, sino? Si Halit. But how? Ibibigay niya yung relo kay Erin. Para sa birthday niya. Pinakita niya sa akin. Alihan, nag-iisa lang ba yung relong yun dito sa mundo? Hakan. Maraming
Maraming beses ko yung pinaulit-ulit sa utak ko. Para di ko makalimutan. Sigurado na ako. Yung petsang nakaukit sa relong regalo niya kay Erin. Yun din yung petsang nakaukit dun sa relo sa mesa namin nung bata ako. Parehong-pareho. Sigurado ako, best friend siya ng baba ko eh. Palagi siyang nasa bahay nun. Makinig ka sa akin, okay? Okay ka naman na ngayon. Nakaraan na yon, kailangan mo nang kalimutan ng nangyari. Walang natira sa nakaraan. Sinira niya ang buhay ng baba ko. Tapos pinakasalan niya ang abla ko. Do you think I'll let him get away with it? Look, I know what you're thinking. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero please, kailangan mong kumalma. Gusto mo bang malaman kung anong iniisip ko, Hakan? Gusto kong basagin ang bungo niya. Naiintindihan mo? Dapat magpasalamat pa nga siya at napigilan ko pa kaninang patayin siya sa sakal. Pero naisip ko, hindi pwede. Hindi sapat na mamatay lang siya. Dapat siyang magdusa. Katulad ko. Sinusumpa ko magdurusa siya. Sinusumpa ko magdurusa siya. Okay na? Ayos na po. Magkano po ang bill? 300 liras. Maraming salamat. Salamat din. Magandang araw. Ikaw rin. Mrs. Nezakit, nangyari na ba to dati? Miss Zeynep, 13 taon na akong nagtatrabaho kay Miss Rihan. Dati ako namamasukan kay Miss Zeri. Nakita ko na siyang nagalit dati, pero hindi ganito kalala. Ano kaya nangyari? Sana maging okay na siya. Hello, Hakan? Kumusta? Nakita mo na siya? Oo, nakita ko na. Oo, nagka-problema lang siya tungkol sa gas company. Kaya nagalit siya ng sobra. Yun lang, huwag kang mag-alala. Sigurado ka ba tungkol sa trabaho yun? Sigurado, Zeynep. Huwag kang nang mag-alala. Magkasama kami. Saan mo siya nakita? Saan siya pumunta? Nagkataon lang na nasa labas siya at nagkasalubong kami. Madali ko lang siyang nahanap. Huwag ka nang mag-alala, okay? Okay. Nga pala, Hakan, naipatingin niyo na ba yung sugat sa kamay niya? Hindi, ayaw niyang pumunta sa ospital eh. Gamutin na lang natin mamaya, okay? Okay, sige, salamat. See you. Pauwi na sila. Salamat naman.